Ipinakita ng DILG ang video ng anilang mga lagusan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Giyit naman ng KOJC, pambabastos na ang ginagawa ng PNP sa kabila ng temporary protection order ng korte. Mula sa Davao City, saksila si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril? Pia, ngayong ika-anim na araw ng pagsisilbi ng arrest warrants laban kay Pastor Apollo Kibuloy, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon na ginagawa ng PNP sa loob ng cathedral at iba pang building na ayon sa KOJC ay isang pambabastos na umano sa kanilang karapatan bilang mga residente ng compound. Simpleng cathedral sa unang tingin, pero kapag bumuka ang isang pader nito, pinto pala ng sikretong lagusan. Papunta sa magarbong silid na may lamang magagarang gamit. Kwarto yan ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Ito po, ito yung... Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, sa patuloy na pag-iikot ng mga pulis, nadiskubre rin sa ilalim ang basement, pati hilera ng mga kwartong hindi pa tapos ang pagkakagawa. Ang intricate design ng mga istruktura, kabilang daw sa mga nagpapahirap sa paghahanap kay Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Bukod yan, ginamitan pa raw ang mga pulis ng laser bago sila makapasok sa KOJC compound. Nakalatag din sa bakod ang mga barbed wire at live wire. Ito po ay live wire. At sa loob, natagpuan sa tumpok ng buhangin ang mga nakatago raw na bolo. Mga Molotov cocktail naman ang nidiskubre raw sa roof deck ng JMC building. 30 ektarya ang kabuuang lawak ng KOJC compound. At lahat ng istruktura sa loob nito, isa-isang sinusuyod ng mga pulis ayon sa DILG. So, napakahirap sa totoo lang. Napakahirap. In fact, kinukuha namin ang plano mismo nito sa Office ng Engineering ng City ng Davao kung ito'y nakadeklara o hindi. Kasi kung hindi nakadeklara ito, ano ito? Diba? It's a violation. Ba't hindi nakadeklara? Lahat ng intricate things na ginawa at binuo po doon, no? Na pwedeng pagtaguan. Marami na po tayong na napuntahan without revealing the exact location po, but we are confident na sabi nga natin na papalapit tayo doon sa kung saan yung exact location po ng mga hinahanap po natin. Nakatutok ngayon sa KOJC Cathedral at Jose Maria College Building ang paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy. Binuksan nila ang isang tila bakal na nakatakip sa isang sementadong lugar. Pero imbis na entrance ng bunker ang makita, sinalubong sila ng masangsang na amoy. Ayon sa KOJC, pambabastos na ang ginagawa ng PNP sa kanilang simbahan, lalo na't may TPO na. The issuance of the TPO was precisely done to eliminate PNP's restriction and control of the premises. Their presence here. Kasi sa tingin po namin, na-serve na yung warrant of arrest. Wala si Pastor Apollo Kibuloy po dito. Nagpasok pa ng dagdag na equipment ng mga pulis sa KOJC compound. Kabilang ang malaking asul na kahon na inalmahan ng KOJC. Hindi umano kasi ito idinaan sa security x-ray. May mga aparato rin silang kadalasang ginagamit sa search and rescue operations. Kaya ng mga ito na mag-detect ng vital signs, pati galaw at boses ng tao. Sa loob ng cathedral, nakapwesto ang life and motion tracer. May life detector equipment din. Inireklamo rin ng KOJC ang gamit na metal detector. Kung tao ang hinahanap mo, bakit metal detector? Pagka gold na ang hinahanap nito, at saka kung may makita silang gold, yun ang magiging dahilan nila because under Article 12, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution, the state has power to control aiming to all natural resources. Nandun pa rin ang long-range acoustic device, isang equipment na naglalabas ng malakas na tunog na dinig kahit nasa malayong lugar. Gamit din ito sa crowd control. Sa larawang ito mula sa legal team ng KOJC, aakalaing
pagkain ang makikitang bitbit ng mga pulis papasok ng compound. Pero nang idinaan sa scanner, concrete cutter pala ang laman. Kinukunan namin ng pahayag ang PNP tungkol dito. Hanggang hapon, nagpapasok ng iba pang gamit ang PNP. Tikom ang kanilang bibig sa kung ano ang mga equipment. Pero tiniyak nilang legal ang mga ito. The ground commander doesn't want to reveal. No? This is part of the operational data, no? Operational information that could jeopardize yung conduct in the serving the warrant of arrest. No? That Dumating na rin sa Davao City ang dagdag pulis mula Northern Mindanao, ibang bahagi ng Davao Region at Socsargen na tutulong sa civil disturbance management. Ayon sa PNP, 60 pulis ang nasugatan habang isinisilbi ang mga warrant of arrest para kina Kibuloy at iba pang akusado. Kaugnay nito, 29 na miyembro ng KOJC ang inireklamo nila ng obstruction of justice at direct assault. Pia, ayon naman sa KOJC, simula noong weekend ay hindi bababa sa 16 na miyembro nila ang nasaktan at isa pa nga ang kumpirmadong namatay. Kaya panawagan nila sa PNP na umalis na sa kanilang compound dahil wala umano rito ang pastor. Live mula rito sa Davao City para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Iginit na abogado ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na walang katotohanang hindi pinayagan ng Timor-Leste ang motion for reconsideration ng kanyang kliyente. Taliwas po yan sa pahayag ng Justice Department kahapon na hindi pinayagan ang hiling ni Teves kaugnay sa extradition request ng Pilipinas sa Timor-Leste. Sabi ng kampo ng dating mambabatas, ang totoong na-deny ay ang kanilang hiling na huwag munang magdesisyon ang Korte ng Timor-Leste habang may pagdulog sila sa UN Commission on Human Rights. Kaugnay po yan sa anilay harassment at political persecution ng gobyerno ng Pilipinas laban kay Teves. Wala pang bagong pahayag ang DOJ ukol rito at matatanda ang hiniling ng Pilipinas sa Timor-Leste ang extradition o pagpapabalik sa bansa kay Teves para harapin ang mga kaso kaugnay ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Pasyalan sa Abra na mala rice terraces ang ganda at ang nakabibighaning tanawing masisilayan sa Nueva Vizcaya. Makibiyahing saksi kay Jeric Pasillap ng GMA Regional TV. Mapapa-heaven is a place on earth ka sa ganda ng isang pasyalan sa Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Kasibu, makikita ang Dimalikan Rock na perfect para sa mga mahilig mag-picture. Bukod sa breathtaking view sa tuktok ng bundok. Kakaibang dagat din ang sasalubong sayo. Hindi tubig pero mga ulap ang matatanaw mo. Hindi nalalayo rito ang isa pang pasyalan na swak for nature lovers. Nariyan ang Idralin Falls na malaparaiso ang ganda sa dami ng mga puno sa paligid. Kaya naman preskong hangin ang hatid ng pasyalan ito. Agaw pansin ang crystal clear nitong tubig at malalaking bato na dagdag atraksyon sa lugar. Kung may rice terraces ang Ifugao, ipinagmamalaki naman ng bayan ng Malibkong sa Abra ang mala rice terraces na pasyalan. Yan ang Paway Rice Field sa Barangay Uknap. Mula pa lang sa kalsada, tanaw mo na ang ekta-ektaryang sakahan na picture perfect dahil nasa pagitan nito ng lunti ang kabuntukan at ilog. Mas maganda raw itong pasyalan tuwing Burr months kung gusto nyong makita ang lunti ang mga palay. Pero hindi lang ito pasyalan dahil ipinapakita nito ang kasipagan ng mga residente sa lugar. Punta naman tayo sa Bohol, kung saan ipinagdiwang ang oldest festival sa lugar. Yan ang Hudyaka sa Panglao 2024 para sa pista ni Senyor San Agustin, ang patron ng bayan ng Panglao. Sa ginanap na street dance competition, nagtagisa ng 10 contingents mula sa iba't ibang barangay. Suot ang kani-kanilang makukulay na kasuotan. Kayong ikatabang dire, especially mga tourism. Para sa GMA Integrated News, ako si Jeric Pasillao ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Itinanggi ni Cassandra Ong ang pagkakasangkot niya sa mga negosyo ng pamilyang Go. Sa pagtatanong ng mga kongresista, lumabas ding iisa
ang boss ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation na ninang o ninong umano ni Cassandra. Saksi, si Rafi Tima. Isa sa mga inamin ni Cassandra Ong sa pagdinig sa kamera kahapon, nobyo niya si Wesley Guo, na kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo at isa sa mga hinahanap kaugnay sa pag-alis ni Alice sa bansa. Pero sabi ni Cassandra, hindi sila close ng dismissed na alkalde at hindi rin niya ito business partner. Malapit ka kay Alice Guo. Hindi po. Ay, hindi ka malapit, pero kilala mo siya. Kakilala siya, pe. Kilala mo siya. Sister po siya ng ni Wesley Guo. At business partner mo si Alice Guo. No. Ay, hindi. Pero pareho kayong na mayroong Pogo Hub, di ba? Hindi po. Wala kang Pogo Hub? Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga Ano po yung business niya? building, real estate lang po. Real estate lang. Yes po. So, hindi I'm Pogo. not related to any Pogo po. Si Whirlwind, pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South, pinarentahan lang sa mga Pogo. Inamin ni Ong, may kinalaman siya sa Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Sa pagdinig, lumabas ding iisa lang ang boss ng Whirlwind at Lucky South 99. Malinaw po, Mr. Chairman, na yung Whirlwind at saka Lucky South ay isa. Because it's the one Ren Wo. Yes, Tama. Mr. Chair. Yes. Siya yung kausap niya si Whirlwind, siya rin ang kausap sa Lucky South. Yes, But Mr. Chair. the name of Mr. Wo did not appear dun sa Lucky South. Yes po. Siya rin po kasi nagde-decide if masasama yung pangalan niya or hindi. Ang binabanggit na Mr. Wu, ninong umano ni Cassandra Ong. Paliwanag ni Ong, nagpalit na ng may-ari ang dalawang kumpanya. Lucky South noon is sa amin po. And Whirlwind. But nauna po i-registered ang Lucky South. Tapos sumunod ang Whirlwind po. Ayon kay Ong, kaya lang siya napasama sa magkakapatid na Go ay dahil sa kasintahang si Wesley. Saan kayo nagkita? Sa Malaysia po. Ni Sheila, sa Malaysia. Sa Malaysia po with the Go siblings. Kasama si Wesley. Yes po, kasi si Wesley po ang nag-message sa akin. From Malaysia, pumunta po kami sa Singapore. Singapore. Yes po. Kasama si Alice Go. Opo. Hindi niyo pinag-usapan ng negosyo sa Singapore ni Wala po kami Alice Go? negosyo. Wala. Wala po akong negosyo or yung side ko with the pero, Go family. Sa huling bahagi ng pagdinig, hindi pa rin binawi ang contempt charge laban kay Ong. Pero sa halip na ilipat siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, sa Kamara pa rin siya ididitine. Pinagbigyan din ng hiling ng Senado na imbitahan si Ong sa pagdinig doon sa susunod na linggo. Sa impormasyon ni Senador Win Gatchalian, magkakasamang bumiyahe sina Ong, Alice Go at ninong ni Ong na si Warren Wu. Yung flight details na nakita namin na lumapad si Cassandra, si Warren Wu, si Alice Go, si Sheila Go. In my opinion, puts Alice Go and Warren Wu together. Si Warren kasi is hinihinalang mastermind ng Pogo Hub sa Porac. No? Marami siyang tinayong mga corporations dito sa IT. Bumili rin siya ng lupa. Binili niya yung lupa ng Whirlwind worth 1.9 billion pesos. 1.3 billion pesos. Pero hindi pumasok sa libro ng Whirlwind Corporation. No? Nakukulangan din si Gatchalian sa testimonya ng sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila. Ayon kay Gatchalian, may share si Sheila sa 10 negosyo ng pamilya. Siyam sa mga ito, siya ang tumatayong corporate secretary. Over the span of 9 to 10 years, 90 plus times, 93 times siya pumerma sa iba't ibang dokumento. So ibig sabihin, sa documents alone, sentro siya sa aktibidad ng Go family. Ang Department of Justice naman, nais panagutin ang abogado ni Alice Go kaugnay sa mga pahayag nito na hindi pa nakalalabas ng bansa ang kliyente. Pinalaganat yung kwento na nandito pa si Alice Go sa mga interview sa mga kung saan sa mga stasyon, kaliwat kanan. Ano? So para sa amin, kailangan mapasagot din. Kailangan madalaman sa IBP or sa Korte Suprema ang tanong na kung may pananagutan ba itong mga abogado na to. Gate ni Attorney Stephen David, hindi siya nagsinungaling. Paano naman hindi maniniwala? Sinabi ng abogado, sinabi ng kliyente ko sa akin, wala naman akong ibang basihan na hindi siya paniwalaan. Nilalayang ba yun?
Pananagutin din si Attorney Elmer Galicia, ang notary public, kung saan nagpanotaryo umano si Alice Go ng counter affidavit para sa reklamong qualified human trafficking. Sa ngayon po, hindi ko na po masabi kung talagang siya yung nakita ko. Pero hawig po. Tinanong ko po kasi siya Mayor Alice Go, sabi niya sa akin, alis na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. Dahil lumalabas na falsipikado ang dokumento, hindi ngayon tiyak kung tatanggapin ng panel of prosecutors ang kontrasalaysay ni Go sa qualified human trafficking. Kaya posibleng resolbahin ang reklamo laban sa kanya batay sa ebidensyang inihain ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.